Tay 8 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga hapon, grabe kay kainit ang kalibutan. Ilabi na diri sa palibot sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe kainit, no? Inot pa sa bunta nga mo kalma-kalma ni, pero moro man po ikalma o kananang hapit ng alas 6 ang takna sa kagabion. Anyway, may hapon niyata sa atong special class sa atong Nuda Veritas program. Atong i-welcome ang atong mga kaigsunan, ilabi na sa mga bag-o o mga karaan ato nga mga classmates sa atong Nuda Veritas nga klase, no? O magadawat ta sa inyong ipadangat nga mga pangutana dinhi sa ato gapagpanaguban sa atong tulumanon. Duha ka mga contact number ang pwede. Ang primero maong 0926-7702-557. Ang ikaduha pwede diri sa 0917-704-3210. Pwede po diri sa Facebook. Ha? O, pwede ninyong ipadala ang inyong pangutana dire mismo sa Facebook kay mabasa magyapon ang inyong ipadala dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Ang atong Nuda Veritas program aduna kita YouTube channel ni ana. So katong dili makadungog mahimo nga makapaminaw diha sa YouTube channel pero time consuming gini, no? Tungod lagi kay the whole context of the program sa Nuda Veritas mao may i-post diha. Dili man ni para sa TikTok nga mo ilang katulo tapos na. Dili ni pareha sa mga uban nga mga vlog nga magatagaw tao niya human na diretso. Kini lahi ang atong tumog ug tuyo mao ang pag-edukar sa atong mga hingtungdan nato nga mga tigpaminaw, no? Mga suki nato nga mga tigpaminaw at least mabalon diha kanila sa ilahang pagpuyo diha sa mga kilid-kilid, ilabi na sa mga probinsya nga bahin nga usahay gapaymudsan ang ilahang pagka-inosente, gatuntuhon ilaron pagyod nga mag-ingon na dayon nga wana remate na tong giprendan ninyo sig dili ko tinuod nga na remate nganuman tungod kay wa sila makapaminaw sa programang Nuda Veritas. Kay dinhi sa Nuda Veritas ma-educate ang ato mga kaigsunan. Walay remating automatic, no? Pero morning sagad nga mga kaso nga atong gadawatan, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga namuyo diha mismo sa mga suok-suok o sa mga probinsya nga bahin. Okay? Sige, dito maglangan. Una nga taga na tugog og pagtagad. Nainasiluan ako nga pangutana, oh. Wa man ako markahig check sa ato pa, wa na ko ni mabasa or wa na ko ni matagad, no? Sir Frank, good PM. Pananglitan, pinaangkan ko, dili di pananglitan, sa yupa, oy. Kadyot, ako sang tanaw diri sa Pikas, bukas ang atong linya, ha, diri sa cellphone, para sa inyong mga pangutana. Sir Frank, good PM. Pinaangkan ko, mag 3 years na. Ang akong uyab, interesado nga pakaslan ko, para kuno mahimo ang anak nga ma-legitimate. Unsay buot ipasabot ni ini, Sir Frank. Alright. Talagsara ni mga kalalakinan ingon nini ba? Nga human makita nila nga nakaanak sila sa babae, gapaning kamot, mangita silang paagi nga pakaslan nilang babae nga iyang naangkan. Talagsara ni. Ang uban galayas, di nga ni mo support. Pangayowan og isa ka gatas nga bisala lang og kanang evaporada nga gatas nga tag 27 pesos ang usa kanang gamay nga lata, di nga ni makaakog palit.
kung mahimo dili pa gyud ang kunon nga iya kadtong anak. Kini talagsaon na ni nga lalaki. After 3 years, ang iyang uyab interesado nga magpakasal sila. Gwapo kani. Insakto ang proposal sa maong lalaki kinsabay tagian ni maong pangutana. Maayo ning kinaiya og batasan sa usa ka lalaki. Kay kon ang usa ka anak mahimong illegitimate child. Pag-ingon natog illegitimate child, ambot ipasabot ato na paangkan ang mga babae without the benefit of marriage. Wa ni mo pakasli. Kunya gipakataw sa babae ang namunga ninyong kinawat-kawat nga kalipay, nakaanak, o ang bata in town, dili obligado nga magasunod sa apelyido sa amahan tungod kay wa man sila makasal. Ang apelyido nga sundon sa usa ka anak, apelyido sa inahan tungod kay illegitimate child man siya. Kung mag-ingon nga nitag illegitimate child, kana usa ka anak nga wala mamunga gumikan sa ilahang pagpakasal kundili wala sila magpakasal. So illegitimate child. Ang tinuod sa ato family code naigingon diha nga legitimation. Ambot ipasabot niya na sakto ang mao nga lalaki. Ambot ipasabot na nga kung ang lalaki makapaanak, wa pa siya makadesider nga magpakasal, no? Wala sila legal impediment nga magpakasal. Wala lang sila makahuna-huna na tungod kay naa pa siguro daghan nga mga kakuwangon. Karon nakadesider og pakasalan na niya. Mayo ba ni nga remedyo aron ma-legitimize ang anak? Ang tubag, yes. So wala na daghan nga seremonya. Pag human og kasal ni ana, automatically ang apelyido sa anak nga primero nagsunod sa apelyido sa inahan, pwede na dayon siya magpakasal, pwede na dayon siya mogamit sa apelyido sa iyang amahan kay nagpakasal naman silang duha. Insakto ang suggestion. Actually, di man lang siguro ikaw na may daghan ingon nini nga mga kaso. Because at the time, they were not yet ready. The parents of the wife are objecting nga dili siya gusto nga makapamana sa pangit nga uyab siyang anak. Ingon na ba? O unya dili gusto nga mabana sa iyang anak kay walay igo-igo or walay kanang trabaho, tambay. So daghang kayo ang mga mahimong babag nga dili sila pwede nga magpakasal. Although wala sila babag para sa kaminyoon. Pero pag-abot sa takdo or tukma nga panahon, labi na ko na makabundot siya kwentas sama sa netabo ni Mr. Humalon nga gibunutan og kwentas. Nya dayon na arang-arang ilang kahimtang ingon na no? O preparado na siya. Mingon day pagkasalan ta kay naa naman ko'y kwarta. Nana lugar. Pero katong akong gi-insert nga istorya sa kwentas ay natungon na example man lang to. Abot ipasabot na to mao nga kung si Bana during the course of individual nga pagpaningkamot sa ilang kaugalingon kay gasaad nga pakasalan niya ang babae unya nakakaplag siya gwapo kayo nga opportunity wala na daghang lalis kasal din ritso ayaw na nang ako no gusto niyo nga makalitson mo sa mas uban sa kasalan ng bayan kay gwapo kayo na libreng litson wa pa mahurot ang kas pagkapinan pag siya og kas pag-abot sa tukmang panahon. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, padayon ta. Nahuman na to. Ako na pong ganiron kini uban. Kay naiwa na ko matiwas o areglar ang maong mga pangutana. Diyot lang, dirita sa to ang mga classmates diri sa Facebook, no?
Ya may daghan diri. Suri-suri ni Libs mo tublag. Sir Frank, before ko mangutana sa Nuda Veritas, mag-ask lang ko kung ang usa ka ba sa fans sa Bultis 5. Murag wa ko ka nilabay ni, wa ko magbali-bali ni ini. O kay imong background music sa Nuda Veritas, Bultis 5 theme song. Silang Reiki na nagahimo eh. Akong question, sagad kayo madungog ang team nga extrajudicial property evaluation kay madunggan nako ni og mabasa apan di pa nako makuha ang saktong kahulugan. Ambot nimo ipasabot nga kining gi-mention nimo nga mga term extrajudicial property evaluation. Ambot siguro nimong ipasabot mao kanang extrajudicial settlement of property, no? Na baylo-baylo lang siguro, gadali-dali ka lang siguro og text nako. Esplikahan ti ka para masabtan nimo ni. Kini siya mo tungha lang ni nga problema. Ilabi na ko nang imong ginikanan yutaan. Pagkamatay sa atong ginikanan, mapapa o mama, ang pangutana, panahon na ba nga mag-extrajudicial settlement of property? Ang tubag, yes. Panalitan karon si Suri-Suroy, no? Mutublag. Panalitan, simba ko lang ha. Butang ta lang, Pedro og si Maria. Si Pedro og Maria magtiayon. Okay? Na si anak 5. Pagkamatay ni Pedro, si Maria nahabilin. Alright. And so, pwede ba na siya mo sangkot sa extrajudicial settlement of property? Ang tubag, yes. Appeal si Balo, si Maria. Now, take note nga kung mamatay dirita sa lain nga sitwasyon, ha? Kung mamatay ang bana o asawa, madissolve ang conjugal property. Madissolve. Ambot ipasabot nga ang 50% niya na adto mahabilin sa surviving spouse, si Maria. Panalitan, usa ka hektaryang luna sa yuta. Alright. Namatay si Pedro. So kay conjugal property man, ambot ipasabot nga. Di ba? So, kay 1 hectare, divide that into 2, pila? 5,000 square meters. Mao ka na ang conjugal share ni Maria. Kinanglan dili ka na kana hilabtan kay conjugal share kana nila ni Pedro. Iya kana net kana nga bahin ni Maria. Pwede nga siya may magkutsitsa na ng tanan, dili ta manghilabot kay iya kana nga bahin. Alright. And so, nabilin 5,000 square meters na lang. Nakuno na si Maria, mga anak ato ning bahinon. Uban ninyo nga mga anak nga 5. So unsa may papilis nga andamo nato para nga magbinahinay kita sa maong property sa gitawag nga extrajudicial settlement of property or extrajudicial partition or settlement of estate. Daghan, no? Mauro na mga dagwaya sa Carabao. So, bahinon. Ang bahinon kadto lang 5,000 per square meters. Apil si Mama, si Maria, og 5 ka mga anak. Pinagi sa extrajudicial settlement of estate. I-partition, i-bahin-bahin. So, pila? Unom. Ang 5,000 square meters, pagabahin-bahinon ka na into unom. Apil na si Maria. Alright. Pagkahuman niya na, ato sang klarohon. Kay basin o niya ang 5 ka mga anak dili magakauyon. Kaya kung doon ay magsupak-supak para sa pagbahin sa 5,000 square meters nga luna sa yuta, magsupak-supak, dili madayon ang extrajudicial settlement of property. Nganuman kay dunay nag-object,
dunay nagsupak-supak. So sa may remedy kung panalitan dunay magsupak-supak, kay gapanikad na ra ba ang usa sa 5 ka igsoon nga mga anak nga gusto na siya nga makigbahin. Ang remedy ni ana, kinahanglan mudagan kita dito sa korte for adjudication, settlement silbi. So moagi ta sa korte ang magbahin ang 5 ka mga anak og si mama. Kay baw ka kung diha na sa korte, abtan ta og siyam-siyam, pagbahin-bahin na ng maong luna sa yuta. Kay baw ka basta nga ni civil cases, ilabi na kung mga yuta man panalitan, sos, abtan pa na ang uban gasukol, final and executory na kunuhay diri sa lower court, dili damon, abot dito Supreme Court. Ingon na nakalangan. Kung mangutana mo, Ultra Frank, unsa man maayo diha? Ang maayo, dirita sa extrajudicial settlement. Ang buti pasabot sa extrajudicial settlement, inato nga pagbahin, dili na moagi sa korte. Munang gitawag nga extrajudicial. O kung moagi sa korte, dili na siya matawag nga extrajudicial, kundi judicial settlement na kana siya. Munang purisyo, no? So, bahin-bahinon into 6. Unsa man pagbahin, Sir Frank? Pinaagi sa pagpasukod sa maong luna sa yuta tali sa usa ka private surveyor. Aron nga kining unom kabahin apil na si Mama Maria na anay respective nga technical description sa luna sa yuta nga kung masitol na ang pagbinahinay, ang tagsa-tagsa kanila pwede na mag-iyahay pagparehistro sa mga luna sa yuta didto sa Registry of Deeds. Pero ay magbayad mo sa buhisa. Na ay bayrono na itong buhis, inheritance tax or estate tax. Mora na ha, ang akong itubag ni Suroy-Suroy ni Libs Mutoblag. Ang iya din sagad ko no, akong question, sagad kayo madungog ang term extrajudicial property evaluation. Akong pagtuo, ang bot niya ipasabot siguro ang extrajudicial settlement of estate. Okay? So, sorry ni Libs Mutoblag. I hope I answered the question. Sunod, nga hatagan na itong pagtagad, Oliver Ampong Nalual, present, ingon pa niya. Ako man ang matanaw na ko diri. Salamat kay Vera. Noda Veritas, Sir, mangutana ko, naay patay, naapabay katungod, patay na may kung pagbasa, naapabay katungod ang tag-iya sa yuta maski kini nahimo og barangay road. Kung mahimo na nga barangay road, wala na tay katungod niya na. Kaya ambot ipasabot, ato nang relinquish ang katungod, the right to own, the right to possess the property, tungod kay ato mang gipagamit kini dito sa barangay. Depende lang dayo na sa inyong mga kondisyones. Kay na may uban nga mag-execute og deed of donation. Panalitan, imong yuta ber, no? Sa kabungtod, sa kalugar. Gihangyo ang imong papa. Pare, atong gamiton kini maong yuta kay agianan kini laktod pagpaingon dito sa asa mga dapit sa impierno bata paingon. Unya nakununa ang konseho pare nga wa may kwarta ang konseho na mayuta sa barangay ibaylo lang. Sugot ka na pare kay wa may mawala nimo pare kay naa magyapon ang yuta pero dili na mao lugar kay tuan na sa laing lugar. Mahimo ba na? Why not? Wala cash involved, ha? Muna gitawag na to deed of exchange. Ang deed of exchange, mao ka na ang usa ka sitwasyon, diin ang barangay council nagatugot sa barangay chairman nga siya makik-intra o usa ka kontrata or deed tali kang Juan de la Cruz nga ang portion sa mga karsada gamiton para o portion sa mga luna sa yuta gamiton para sa usa ka karsada. Unya walay cash involved
gawas lamang sa deed of exchange. Nga kung pilay gidak-on sa yuta nga makaon para sa usa ka karsada, mausab ang gidak-on sa yuta nga ihatag ngadto mismo sa tag-iya sa yuta silbing baylo. So, okay lang na. O, naapoy gitawag nga deed of donation, gidonate lang yun. O, na sabot gamiton ka na para karsada. Ay butang yun na dito sa maong instrument sa deed of donation. Nga kana, sulod sa maong nga gidugayon, na agin nagyoy karsada nga mabutang diha. Otherwise, kansilahon na to ang donation. Ibutang gyapon na diha. So, pag gamit na wala natin katungod. Murwag totally kuhaan ka sa katungod sa pagpanagya sa mong luna sa yuta. Ang imong pautana, naapabatay katungod, wa na tay katungod ni anak. Okay, sige, salamat kayo ha. Gikan ni Rodney. Sir Frank, may nuda veritas question. Kinanglan ba nga walay middle name ang usa ka dalaga nga anak sa babaeng naangkan ilang sa iyahang mama? Kay kung naamang god middle name ang anak sa pagkadalaga, mahulog man god nga mura silag igsuon sa iyahang mama kay same middle name o last name, unsay masulti nimo, di na kinanglan mo gamit sa middle name. Di na kinanglan kay illegitimate man silbi siya. Okay, madunduman ako dito sa Italy. Ang ila dito walay middle name. Murang malimtan nila ang apelido silang mama. Sa mga suwat dito, mga legal documents, di ba usually ato ginaihikid ang atong proper identity, dito walay middle initial. Loy kay mama na erase ang iyang apelido. Si Ma'am Faye Mondia, present sa Ma'am Faye, no? May ngapon, Sir Frank, hangos, gikan ko mamahog sa mananap sa muba. Gikan ko namahog sa mananap, binuhi sa ubos. Dali-dali, late gamay, sir ba? Way problema, oy. Lipay kay ko kay usa ka sa mga consistent nga tigsunod din sa atong programa sa Nuda Veritas. Sigurado ko daghan kang nakatunan dinhi kay wa may paltang imong pagtambong sa atong nga klase. Wa may palta. So malipay kay ko Ma'am Faye o ginot pa sa bunta nga naay pay daghang Ma'am Faye diha nga nagpahipi sa hilom nagsunod kanunay dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Gikan ni Junjun Makas, ingon pa ni Junjun, present ha, ingon niya. Present na po ko sir, bahalag busy sa barangay. Padungog-dungog yun siya, murag pa mahurot galing ang 6,000 na or 8,000. Nuda Veritas question ako sir. Okay, bebe. Uy, taas-taas ni. Okay. Pananglitan na itag-iya sa yuta nga gidonate na sa barangay o nahimo na siyang barangay road. Unya ang tag-iya sa yuta na ay giparkingan nga van. Tag-iya sa yuta na ay giparkingan nga van sa kilid sa barangay road. Kilid sa barangay road. Okay. Og makakos panagsa og traffic og guot-guot gamay ang dalan. Wala na ba right ang barangay ani mobadlong sa kanhi tag-iya sa yuta nga dili magpark sa dalan. Ug magpark sa dalan badlungon gyud. Kung siya nagpark sa private property nga dili iya mismo sa barangay,
ang barangay way katungod sa pagbadlong. Or ang tag-iya sa yuta kanhi naa siya rights iparking iyang van maski tuod gidonate na kini sa barangay. Mapapas man ang kabililhon sa pag-donate, ilabi na kung dunay balaod nga atong nayatakan. It doesn't follow nga you're the one who donated that portion of property. And then you can at the same time utilize a portion of that for purposes of parking area. Dili na siya na mahimo, John, tungod kay kana siya giisip nga ang tagiya na gobyerno. Mahitabo lang na kanang mga parking ang tinuod lang kung doon ay tolerance nga gihimo sa barangay. Meaning ilan niya ang tag-iya sa sakyanan, gitolerate nga magparking diha, kay butante na ko na siya sukat pa kaniadto. So dili sab na maayo nga practice. Kay imbis nga atong ipatuman stricto nga atong balaod, murag tiyaw-tiyaw na ang atong pagpatuman sa balaod. No. Basta private property, iyan na. Wa tay inunta katungod nga magapanghilabot. Kay private man na. Pero kung government property, dili pwede. Ilabi na kung naay ordinansa nga nagbawal dihang dapita. Ako na matikdan diha sa mga pipila ka mga dapit. Pipila lamang, dili siguro ni tanan, no? Naay mga space sa gobyerno gapahimudsan nga parking area ilabi na panahon sa kagabion. Mao na ang atong problema usahay. Kay girelax nato ang implementasyon sa atong balaod nga dili supposed to be mahitabo ug dili kini angay natong pagabuhaton. So kung dili na imong property, ayaw parking. Pero kung private property ka na, imo na parking ka. Imo nang katungod. Why makapanghilabot diha kanimo? Naka-exclusive domain over your own and private property nga naa diha sa imong nataran ug asa ba ka na nahimutang. Okay? Sige. Si Ma'am Fing siya, welcome. Thank you, sir. Ubay-ubay na sad akong naibawaan legally. God bless. Si Ma'am Fing mo paybaw. Tinuod, kadaghan kayo nakapahimulos ning atong discussion part. Sama sa akong kikasulti earlier. Ang atong mga kaigsunan nga namuyo diha sa kadaplinan, ilabi na sa mga bukid-bukid, sa mga interior nga bahin, no? Nga usahay na imuan na diha, ilaron pa sila kay ilan na kunong yuta. Oo. Ang tinuod ka ng ingon na nga mga pangitabo, bawal man ta na. Nga naman, kay yun sa Manila pagpanagay, nga di mga nato sila magakakita nga nagpuyo sila diha. Unsang hitabo nga sila itag-iya. Di ba? Di ba kung man nag-iya ka sa yuta, bisan og walay certificate of title, bisan na lang og tax declaration. Kung nagpuyo ka sa ubay-ubay nga mga katawigan na namaong luna sa yuta, under the concept of naked ownership, you are a naked owner already of that property. Bona fide nga nagpuyo ka diyang dapita. Dako nga chance nga kanang mao nga tax declaration will eventually become or reverted to ngadto na sa certificate of title. Naidaghan nga mga kaso nga ingon ni ana part. Naapoy uban nga maglisod, magic na lang. Daghang kay mga kaso karon nga wa na to makita diha sa kadaplinan iyang dagway, pero magdala na din na sila o papilis nga ilan na kuno ang maong luna sa yuta. So kana way duha-duha gimagic na dito sa kauluhan ditong dapita sa Metro Manila. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, bekadjot lang. Napabay hurot ng atong pangutana, no? Diri na punta sa lain nga mga folder nga wa na to matagad ilang pangutana. Sir Frank, good PM. Ingon man sa among mga sa imong mga staff diha sa tanan
nga soking tigpaminaw sa programa Noda Veritas. Mura galigta sa kadyot ha. Di na may text dire. Unahon na to ning text no. Alright. Noda Veritas, good PM Sir Frank. Gipapirma ako waiver kay dili kuno kami ang tag-iya sa maong luna. Eldest namo gipapirma ako. Pero wala ko makakita og tax deck. Nagsaba eldest namo nga dili na kami ang tag-iya. Karon sir, na-discover ko nga ang lot number nga gipermahan kong waiver name. Sani? Waiver name man sa tatay ko. Wait, sani? What to do? Adjot lang. Gusto kong maklaro unsay tenor sa waiver. Oo. Aron nga mamayo nako pag-explain unsang gamaa nga gipapirma ka. Kay kun ang buti pasabot nga waiver nga dili ka na mudawat sa bahin contrary to public or contrary to law, contrary to public morals and public policy ang pagpirma nimo nga mura ka o gianhaan lang unya papirma. Dili lugar nga full ang consent nimo. Gawas pa dili mahimo nga i-waive nimo. Kay kanang pagbinahanay sa property part sinunod sa atong ginikanan. Ang balaod na mo'y gamando. Mo nang gatawgon na sa atong balaod nga legitim. Abot ipasabot sa legitim nga ang balaod bisan og gahago ka sa sulod sa 24 oras, gilainan ka na og bahin sa luna sa yuta. Naanay imo mo nang gitawag nga legitim. Bisag maingon ka pa nga adi mo ko ganahan ng yuta kay daghang kayo nga mga halas diha. Imo gyapon na kay mao na ang kabubuton sa balaod. Gatawgon ka na siya og legitim. Meaning dili na pwede nimo ma-waive basta-basta. Pero kung manha ang imong maguwang, nya takulaho lang magdala og mga papilis nga ipa-waive ka. Gusto ko may bawon sa tenor sa mga waiver nimo. Kay para mamaayo na to pag takol ang maong problema. Unsa bay tenor didto? Nganong gipa-waive ka man? Kanagong waiver, mura ba og sa ato pang pagkasulti, din ako, nana ba? Oo, saan sa pang rason nakasulti nga din na ka? Kinsa may nakapasibot nimo nga maingon ka nga di ka na? Unsa may rason nga maingon ka nga di ka na? Diba? So, if it is contrary to law, so invalid. Wala baliway nada ang maong waiver because it is against the law. Okay? Sige. Salamat kayo ha. Dito man sa paibawa lang ko. Ayo og kada bitaw nga sana maputol imong kagana sa pag-follow up. Buhat lang gyapon. Pasabta lang ko kay maingon man day ka kadugayan wa man ko tubag Sir Frank. Wa ko matagbaw, wa ko mapura. So pagkapura nga di man sad maayo gihangyo ta kang i-presenta og maayo para nga masulbad nato na. Ha? Lain nga pautana, gipapirma akong waiver. Amo gyapon no? Mao ni. Sige. Duha ka text messages ang iyang gipadala part. Okay. Noda Veritas. Iyagi po ni mga number. Ang pinsan ko nakapag-work sa private. So doon ay is siya. Mga 3 years member siya. Tapos nakapag-teach siya sa senior high government national school og nahimo siyang school nurse. Para nabasa ko na to kay registered nurse man sab siya. Karon sir namatay siya kay na heart attack. Wala na siya pagtudlo the next day kay namatay siya. Natural, namatay God, no? Doble ba makuha niya sir
sa burial benefit gikan sa SSS, lagi natubag ko na ni, no? O sa SSSG o GSIS. Ako, 60-40. I am confident nga 60% will allow you, no? Both mag-enjoy siya sa GSIS o sa SSS. Nga naman, managlahi ang ilang policy. O ikaduha, na membro naman ka siya. Otherwise, o dili siya membro o na membro pero gi-eject siya silbi, gi-reject ang iyang membership, something wrong, meaning doon ay problema. At the fact nga niluntad siya og 3 years, maka-enjoy siya sa maong mga benepisyo. Pero aron maklaro ang tanan, may siguro nga atuan gyud ninyo amang opisina sa SSS, sa Social Security System, or dili ba sa GSIS. Salamat kayo, ha? Thank you so much. Siguro at the time mo niya madunggi ang ako ang kining pagbasa. Ang waiver, sir, murag gitikasan ko nila kay wala na kunoy kami luna nga yuta dito sa area. Kita mo na. No, morning nga waiver. Dili ni pwede illegal. Dili pwede. Kinsa man siya nga mag-deprive to inherit a portion of the property. Mahimo man nga dili ka maka-inherit. Pero kini dili effort. Ang mga ginikanan good part, pasabton ta mo ha, ubos sa atong civil code. Ang mga ginikanan pwede makapadis-inherit sa ilang mga anak. Dili ang igsuon makapadis-inherit sa iyang share, sa iyang igsuon silbi. Ang mga ginikanan, ilabi na kung nakita niya, nga ang iyang mga anak or anak, labi-labi kasuping ko, no? Gasukol, mangulata sa ginikanan, hanaon pa og tikbas, gatiunan pa sa pistola, angay kana sila i-disinherit. Ang makapadis-inherit niya na, mao ang mga ginikanan. Nga wadan kas katungod, wa kay kabahinan pagkamatay nako, maingon dayon na. So disinheritance, gitugot na ubos atong balaod. Pero nga igsuon mo yung binuo ang kain na. Dako na kaingon tinunto ba? Kinala mo argiber ka. Ipadeklarar ka na nga unsa mga document karon. Human atong imong pagpirma, unsay document nga imong namatikdan nga na-produce nila. Okay, aron questionon na nimo og mag-adverse claim ka kay do na kay claim na nang maong yuta kuha ka gitinuntuhan ka, mag-file ka og adverse claim diha mismo sa Registry of Deeds. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay. Sige. Ram Aberyon. Good afternoon, Sir Frank. Watching and listening to your program. Kining, unsa ba ang numero karon dubli naman sab? Murag binuwa na kay nako ba? Di ba? Mura matag inom og bahal. Sige. Padayon ta dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot lang ha. Direta nabaligya nila, sir. Hala? Lugar ipapirma ka o waiver nga dili ka angay mag-object nga ibaligya, nabahinan ka wala. Kay kung nabahinan ka, mahimo nga water under the bridge na ni. Kay nikangkang ka man sa bahin. Pero kung pananglitan sa sukad pa sa sinugdanan, naga-question ka na daan ni ini. No? O kapanikamot ka nga i-contest ni mo diha mismo sa korte. So, dili siguro kini madayon ang pagbaligya. Mama nag-ingon ako, kung may chance pa, bitahag yun labi na kung argibyado ka sa mga claims ninyo sa yuta, mag-adverse claim yun mo.
Kay kanang uban kumpiyansa kayo. Siya okay na. Baligyan na nato ni bay. Ya pagtanaw dito sa Registry of Deeds, naman di babag dito nga annotation dako nga naay adverse claim. So dili mahalin. So dipinsa po na ninyo. O aroga katong hintungdang luna o ang tagiya sa hintungdang luna sa yuta maningkamot og magsukarap gito paningkamot nga makitaan ka niya pagbalik. So dito magnegosyate na sad mo. Dili lagi kamo angay nga basta-basta magpirma. Basta nga ni yuta ang atong pag-isgutan part mga property, no, mga sinunod sa atong ginikanan. Ayaw gyud mo og kumpiyansa. Kaya naiuban dahat na itong mga igsuon nga may pagka maro-maro. Ayun sa maday. Di ba? Naipagka maro-maro, mausahan ka unya ni ana, tinga ka na lang nga, nagtuo ka nga naibahin, wala na ba kay bahin? Naku kayong binuang ba? Di ba? Nga naman, kay nalimtan ni mo, nagkatong katagay mo, gipapirma ka, wala sir, ug wala ko mabahin eh. Sus pagkaluoy bagid niya. Looy looy. Unsay remedy na ini? Magastuhan ka man. Magastuhan ka. Dangop ka og abogado. Suginli siya sa problema. Ang kaso nga to i-file ini para mahibalik diha kanimo ang imuhang share, reconveyance of the property aron nga mabahinan ka sa mao nga luna sa yuta. Tungod ka sa sinugdanan daan naman kini siyang questionably or illegal. O dangop lag abogado aron ang abogado na mo'y modala na ana dito mismo sa ato sa hukmanan. Ha? O bawion gyud nimo reconveyance of the real property. Pabor diha nimo. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Diyot lang ha. Nagbasa ta ka ganina pero wa ta mahuman, no? Wa ta mahuman. Kajot. Si Frank Goodnon, good PM, ingon man sa imo mga staff diya og tanan nga suking tigpaminaw sa programa Nuda Veritas. Akong pautana, ma-prescribe ba ang titulo sa yuta nga giisyo sa Register of Deeds? Kay hantod karon amo pang pangitaon ang titulo sa yuta nga gipanag-iya sa among papa. Pero Sir Frank, tig-ab ko og Dorianda. Sir Frank, kanunay kami gabayad sa buhis. O kanunay silang gabayad sa buhis, unya dayon na ay problema sila hang ngayuta. Grabe sab ni sila, no? Okay, sige, salamat sa makagasto lang ka na, sir, kanang reconveyance of the real property. Makagasto ka lang yun, no? Kay mag-hire ka man og abogado, basta i-prove ni mo tanan nga murag wa kay labot nga ikaw compulsory heirs ka man. O dili pwede gitawag na sa balaod nga preterition. Oo, na mura og na salikway ka silbi. Dili na siya pwede. Ako subli yung dili na siya pwede. Ha? O sige. Asa gani ko itong pangutana titulo, no? Okay. Kay giisyo sa Register of Deeds, kay hantog karon amo pang pangitaon ang titulo sa yuta nga gipanag-iya sa among papa. Pero Sir Frank, kanunay kami gabayad sa buhis. Mayo. O kanang inyong gihimo. Abi nimo, ang titulo sa yuta, kung matituluhan na silbi, you have already the certified original copy sa maong titulo sa yuta issued by the Registry of Deeds. Kana siya wala na ipagkabugto. Dili na siya pwede basta-basta ni mo question.
dili lang ikaw may padayag sa mao nga concern. Kay daghang manggod nagatuo nga mingon sila nga kanang imong titulo fake na lugar, no? Gaintrigahan ba? Fake man ang imong titulo. Atong timan-an nga naatay balaod. Kanang gitawag na tuog indefeasibility of the certificate of title. Kana ang gidescribe ubos sa atong balaod sa Torrens System Law. Gano man, para na dili basta-basta kubian, ma-question, mahilabtan, ma-attack ang genuineness sa mao nga certificate of title. Muna nga doon na tayo Torrens System Law nga nagproteher sa naghupot o mga certificate of title. Walay basta-basta maka-question na indefeasible na ang mao nga titulo sa yuta nga imong nahutan. Diyot ha? Si Maria Ellen Huang. Good PM, Sir Frank. Residential lot sa amo ang namatay lula. Gipahimuan og titulo sa among ante nga wala nakahibalo ang ubang igsuon. Kana misplaced daw sa among usa ka ante ang unang titulo. Ang unang titulo. Yun ha. Ano ba ko kay taas na ba ni? Na misplaced daw sa among usa ka ante ang unang titulo. Ang nabutang sa bag-ong titulo, name sa akong ante, gisumpay, representative of the heirs of ngalan sa among lula. Karon, gakasabot sa tanang igsuon, ibaligya na ang property. Unsay paagi ani Sir Frank, magpirma pa ba ang tanang igsuon sa documents ug patay na ang surviving spouses ug mga apo nga namatay, both parents, o ang amo ng lang ante ang magpirma unya unsao na mo pagkahibaw nga nagbayaray na. I need your opinion and advices on this issue of ours. Dagang salamat sir sa pagbasa. Ang adunay primary authority ni Ma'am Maria ang inyuhang mga uyuan ug ante kay sila man ang mga eredero. Oo. Be. Adjot lang gyud kayo ha kay pirma sa atan nining checking gikan sa Malacañang. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Duha na nagan? Okay. Sige, salamat gyud kayo. Padayon ta dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadiyot lang gyud kayo ha. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, ang atong gisitol nga pautana kang Ma'am Maria Ellen Huang, no. Ang dunay primary nga rights na ini nga maoy makasettle sa tanan kay property pa ni Lula. Pagkamatay ni Lula, ang mga compulsory heirs maoy maga-arreglar. Kay sila man ang mga sumusunod. Sila ang mga sumusunod. And so therefore, kung pila kabuk mga igsuon, unya nagakauyon nga ibaligya among luna sa yuta, silang tanan mo perma. Oo. In a form of extrajudicial settlement. Ng sa ato pa, nga ang mga igsuon, no, ang mga igsuon imong ante pila ba kabuk ante o uyuan nimo sila mismo ang mga bahin-bahin ni ini pinagi sa extrajudicial settlement of estate or mahimo nga
Kay mother title pa manggod ni. Mother title na to prove nga sila mo'y tag-iya, so i-extrajudicially settled usa ni para nga maklim sa kada igsoon nga ako ni magbinahinay. Now, in kaso og usa sa mga igsoon namatay, no? By representation, ang anak sa usa sa imong auntie or uncle may mag-represent sa namatay. Palitan karon, si Maria, usa sa mag-igsoon, namatay si Maria. Ang mag-representar kaniya ang anak ni Maria. Managsama din sila, naka-align sila sa imuhang auntie o uyuan silbi mga angkol nimo. Ang ilahang rights managsama. Oo. Na ang mga apo wala tay labot ni ana. Kadtura sila. Sila ray makadesider pagbaligya sa mong luna sa yuta. Ingon lang ni ana ang magakahitabo. Pero mulaga na kinanglan nga isitol ang tanan. Ang bot na to ipasabot, isitol na to ang tanan nga walay mga igsoon nga magbagot-bot. Walay mga lain nga mga membro sa pamilya magbagot-bot kay kana sila pwede maka-contest na sila dito sa korte. Pwede maka-question, no? Pwede iyahang yagawon ang maong documents, ilabi na kantong certificate of title nga gihipos ang original copy nga naa sa Register of Deeds. Kay simbako mingon, bulabog ni. Unsa maning kalakiha, nahalinan og 5 million kada isa, gitagaan man lang kog 500,000, binuang ni. Di ba? So you have all the rights to assert and to ask justice. Kay nga naman, gitinuntuhan ka man. Tinuntuhan ka man og maayo. So, bebe, ang imong pautana, ang nakabutang sa bagong titulo, name sa akong auntie, gisumpay, representative of the heirs or ngalan sa among lula. Karon, gikasabot sa tanang igsoon, ibaligya na ang property. Unsay paagi ani Sir Frank, magpirma pa ba ang tanang igsoon sa documents og patay na ang surviving spouses og mga apo nga namatay, both parents o ang amo na lang auntie ang magpirma. Unya unsaon na mo pagkahibalo nga nagbayaray na. I need your opinion. Ingon pa niya, and advices on this case of ours. Dagasalamat, sir, sa pagbasa. Mulagi na, ang primero, kay sila may compulsory heir sa mamilin, so sila, mga igsoon. Sila, mga igsoon. Kung panalitan ang usa sa mga igsoon patay na, ang anak may makarepresentar. Siya pod ang magapirma kay sumusunod man siya. Ang mga apo, labot, except na itong usa, in kaso og naiusa sa mga igsoon nga namatay, so by representation, siya ang representante mismo sa usa ka familia katong namatay nga igsoon or usa sa imuhang mga uyuan or sa imuhang mga auntie. Dili mahimo ma-deprive. Pag binahinay, managsama ang bahin niini. Mulagi na, worse maning situation. Ilabi na kung tanaw ninyo nga gilupigan mo, naapa mo course of action nga inyong or course of action nga inyong mahimo, no? Niini. Dili pod ingon nga pag-unsa na usahay expensive lang gyud, ilabi na kun yuta nga atong pag-isgutan. Mag-adverse claim mo para nga makatatak didto sa maong luna sa yuta nga ingon na ang status. So I hope just in case og na ay mga gap nga wala ko ma-fill up by means of responding to your query, paibaw ako sa umabot na to nga episode karon kay adlaw man karon nga Lunes, sa Wednesday pasabdak ko og dugang para makuha nako ang kinitibukang istorya.
Wala tayo kung panaruguras din sa ato karong pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Okay? Atong basahon sa ang importanteng hilisgutan din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Ang topic nga atong pag-isgutan mao ning mosunod. Ang komunidad sa mga santos nagabantay kanato kanunay, walay puas ang pagpangaliya alang karato. Akong balikon, ang komunidad sa mga santos nagabantay kanato kanunay, walay puas ang pagpangaliya alang kanato. So mao ni ang atong pagpaybaw di kaninyo sa ilisgutan ni Ma'am unya gabi alas 6 sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sa nga sa tong kuyog si Ricky Langga, ako maingon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through.